Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-16 na araw sa buwan ng Oktubre, taong 2025. At sa huling video natin ay pinag-usapan natin etong mga diskayas. Kasi ayon po sa ICI, ito po nga mga diskayas ay umatras na po. Hindi na daw po sila makikipag-cooperate dito po sa Independent Commission on Infrastructure na nag-iimbestiga ng anomalya dyan po sa flood control. O bakit? Bakit hindi na magsasalita? Bakit hindi na sila makikipagtulungan sa ICI? Simple lang naman ang sagot niyan eh. Dahil meron silang pinoprotektahan. Wala naman ako nakikitang ibang dahilan. Bakit hindi sila magsasalita? Bakit umatras sila? Ang dahilan lang yan ay dahil meron silang pinoprotektahan. Meron silang hindi maibulgar. Umpisa pa lang sinabi ko na ayaw ko talaga na maging state witness ito mga diskaya. Una pa lang sinabi natin na hindi sila qualified. Kasi unang-una, sabi po dun sa sa rules, kapag ikaw ay ang most guilty, hindi ka pwede maging state witness. At kung ayaw mo magbalik ng mga kayamanang mga ninakaw mo galing sa kaba ng bayan, hindi ka karapat-dapat maging state witness at hindi ka karapat-dapat sumailalim sa witness protection program. Sabi ko nga, yung isa lang naman ang nagpupumilit na etong mga diskaya ay mapasailalim sa witness protection program. Dahil sabi nga nung iba, meron daw kasyunduan. At dahil insured, kaya naman todo tanggol yung isa. So hindi naman talaga kasi dapat na maging state witness at mapasailalim sa witness protection program itong mga diskaya. Meron lang talagang isang makulit dyan sa Gedli. So ito na ngayon. Sabi ko sa inyo hindi po ito sincere kasi kung sincere ito, mag-all out na to. Tell all na. Pero dahil nga merong pinoprotektahan, meron silang tinatago, meron silang ayaw ibulgar. Kaya nga 2022 hanggang 25 lang yung sinabi nila 2016 to 25 hindi at to 22 hindi nila sinabi. Bakit? Kasi nga po meron silang tinatago. Kapag ganyan na ikaw ay may tinatago at pili lang ang iyong sasabihin, mas magandang wag ka nang magsalita. Magpaliwanag ka na lang sa korte. Wag ka nang magkunwari na ikaw ay tutulong sa gobyerno. Dahil umpisa pa lang, halatang halata na kaya ka nag-a-apply ng witness protection program para hindi ka makulong. Para protektahan ang kanilang mga sarili. Ayaw nyo nga magbalik ng kayaman ng mga ninakaw ninyo Meron pa nga isa dyan, sabi, hindi naman yung requirement para ikaw ay mapasailalim sa witness protection program. Alam nyo na kung sino yun. So kung hindi man makipag-cooperate itong mga diskaya, okay lang yan. Mas maganda nga yan Dahil hindi naman sila qualified, hindi naman talaga nila deserve sa ganyang mga pribileyo. Pribileyo po yan mga kababayan, yung ikaw ay mapasailalim sa witness protection program. So, eto na mga kababayan. Sino ba ang kanilang pinoprotektahan? Eto mga kababayan, balik tayo. Balik tayo dun sa interview. Balik tayo sa interview ni Julius Babaw. Tinanong si Sara Diskaya, kailan po ba kayo talagang naging yayamanin? Kailan niyo po na ipundar ito? Kasi nandun sila sa bahay. Grabe yung bahay mga kababayan Yung pader lang nila milyones Yung mga nakadisplay doon, milyones Natanong ngayon ni Julius Babaw, paano nyo nakuha itong ganitong klaseng kalaking kayamanan? Lalong-lalo na nung iniikot si Julius Babaw dun sa sa mga magagarang mga sasakyan. Merong sasakyan dun binili. O bakit binili? Dahil lang sa payong. Binili ko ito Rolls Royce. Dahil nakita ko kasi may payong. Walang hiya yan. Pinakita niya magagarang sasakyan, yung kanyang mga
malaking bahay na malapalasyo na yung kanilang mga display doon ay milyones. Kaya napatanong si Julius Babaw, magkano ba ang budget ko sa interview? Ay, hindi po, sorry po. Hindi po yung budget ni Julius Babaw ang tinatanong kung magkano yung budget niya sa interview. Ang tinatanong ni Julius Babaw, paano nyo nakuha etong ganitong klaseng kayamanan? Paano kayo yumaman? Sabi ni Sara Diskaya, ay, nagsimula po yan nung nag-DPWH kami. Nako! Kumalat ngayon yan sa social media. Eksakto, nagsalita ang Pangulong Bongbong Marcos na napakaraming anomalya dyan po sa DPWH. Di naungkat yung interview. DPWH pala Kaya ka pala yumaman dahil sa DPWH ano nangyari? Di naimbestigahan siya. Ngayon, ito mga nalalaman. Yung mga sasakyan niya, yung iba doon, hindi nagbayad ng tax. Ano pa? Ang dami po niyang mga naging proyekto na sila-sila lang ang nagbidding. Bawal po yun. Ang dami niyang kumpanya. Sila-sila nagbidding. Di parang niloko lang nila taong bayan. Kahit sino matalo, sino manalo, ayun pa rin, sila-sila pa rin yun. Ano pa? Ang dami nilang mga na-involved na mga ghost projects at mga palpak, mga substandard na proyekto. Diyan po, sa DPWH, na sinabi niya, doon sila yumaman. Tinanong pa nga ni tanga rin to si Bato de la Rosa Isa rin nga bobo Kailan po kayo nagsimula? 2016. Di naawa mali si Bato de la Rosa. 2016. Yan yung mga panahon na etong si Duterte ay umupo bilang Pangulo. So, ibig sabihin, yumaman siya ng panahon ni Duterte. At eto ngayon, ang iniimbestigahan ng DPWH at ng Ombudsman. 2016. Paano siya nakakalap ng napakaraming proyekto? Okay, doon na lang muna tayo pumunta sa Davao. Ito pong CLTG, Christopher Lawrence Tesorogo, na sinasabi ni Bongo na pag-aari ng kanyang tatay. Tatay niya pero Christopher Lawrence Tesorogo ang pangalan ng construction. Dapat kung sa tatay niya, dapat pangalan ng tatay niya yung nandun. Pero bakit Christopher Lawrence Tesorogo? So alam na this. Diba? Okay. Iniimbestigahan. Ito nga possible link between Discayas at Senator Bongo's family firm. Kasi mga kababayan, sabi nga ni Trillanes dun sa sinampan niyang kaso, may kaso na si Trillanes dito kay Bongo at kay Duterte, na itong mga ito ay nabigyan yung kanilang kumpanya, kumpanya ng tatay umano at yung step brother ni Bongo, nabigyan ng napakaraming proyekto, malalaking amount ng proyekto na dapat hindi sila allowed kasi may mga kategorya yan May mga category. Triple A, double A, B, C. So mababa lang ang kategorya nung kumpanya na pag-aari ng mga go. Pero bakit sila nagkaroon ng malalaking proyekto? Sobra-sobra dun sa allowed. Kasi nga, meron po silang joint venture. Pumasok sila sa joint venture. Etong CLTG at yung isa pang kumpanya nila. Ngayon, sino ang ka-joint venture? Sino? Ito pong mga Discayas. Kaya totoo yung sinasabi ni Diskaya na yumaman sila, lumaki ang kayamanan nila, marami silang nabiling mga sasakyan, lumaki ang kanilang, tingnan nyo, dun sa sa timeline, sa Pasig, yung bahay nila kung kailan lumaki. Merong video nun Dahil nga, meron silang joint venture dito sa CLTG. Dahil ang CLTG, hindi basta-basta pwede makakuha ng malalaking proyekto nang sa kanila lang. Kinakailangan nila ng ka-joint venture. At ang ka-joint venture nila
ito pong mga diskayas. Ngayon, bakit sila umatras sa ICI? Malamang, ang naging investigasyon ay napunta na ron sa CLTG. Ngayon, mas pinili nilang umatras kaysa ilaglag si Bongo. Kaysa ilaglag itong CLTG. Kaya nga ito, iniimbestigahan na. Inutusan ni Remulla, ni Ombudsman Remulla, etong si Secretary Dizon ng DPWH na silipin, ungkatin, halukayin ang posibleng link between Discayas at Senator Bongo's family firm. At sabi ni Secretary Dizon, wala tayong sisinuhin dito. Ayan, mga kababayan. Pakinggan natin si Secretary Dizon. Kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila mag-cooperate, pasigsahan tayo. Di ba? Ganun naman kasimple yun. Binigyan na nga sila ng pagkakataon ng ICI na mag-cooperate. Pero ngayon, hindi sila mag-cooperate. Well, lahat ng mga kaso against them, talagang, wala nang possibility na mag-state witness o ano. Kasi sila na mismo nagsabi na ayaw na mag-cooperate. So, and tandaan nyo ang daming kontrata ng mga diskaya. Libo ang kontrata nila from 2016. Ang kontrata nila, libo-libo. So, multiple counts of graft malversation, multiple cases yan. So, para sa akin, kampante ako sa ating bagong ombudsman na yung first case na final ng DPWH, yun ang unang-unang kaso na magpapakulong sa mga diskaya at sa lahat ng mga salarin, lalo na dun sa First District, Bulacan. Sir, si Ombudsman, he said that sila diskaya, to put it bluntly, sabi niya, is protecting probably si SBG. Senator Bongo. Yeah. What do you think of that? Well, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na kahit sino yan, at kahit previous administration niya, wala siyang sisinuin, wala siyang sasantuin, lahat kailangan managot dito. At in fact, nag-usap na kami ni Ombudsman Remulla kagabi about this. And ngayon, we are already working to look at the documents from the previous administration. Yun din naman ang mandate natin. From 2016 to 2025. Yun din ang mandate ng ICI. Can we say specifically, wala tayong sisinuhin dito. Can we say specifically you're looking at the documents that involve SBG, yung sa tatay niya ng construction? We are looking at connections between the Discayas and CLTG Corporation. Okay. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. At after namin, nung nalaman siguro niya, because he was in Baguio, nung nalaman niya na yun nga, nagsabi dito ang mga Diskaya na hindi na sila magko-cooperate, tinawagan niya ako. At nag-usap kami at meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Discayas during the previous administration. Sir, sundutin ko. Okay? Last one. Sir, I know it's the decision of the commission, but if kayo yung tatanungin, would you support live streaming the ICI hearings? Kasi even the Bicans... It's not for me to decide. No, it's not for me to decide. We have to have full faith in the ICI, in the integrity and credibility and processes of the ICI, and I fully support whatever the ICI decides. Sir, but do you think the ICI should reconsider requesting for a contempt power? Well, again, no, that is above me. No, that is up to the ICI. No, that is up to the ICI to either do or not do, or reconsider or not reconsider. So, basta ako, we have full faith in the ICI, in the members of the ICI, and in their processes. Sir, SBG, kundi lang, you worked with the Duterte administration. Yes. As anong deputy, I held 3 positions. During COVID, Deputy Chief Implementer, I was Presidential Advisor for Flagship Projects and BCDA President. You worked with SBG, so okay lang na, paano yun? Baka pumalo sa kanya? Immaterial. Okay. That's all immaterial. Okay. Whether I worked with someone or not, any allegation of corruption needs to be taken to the end. Okay. And that is our job. Kahit sino, sabi ng Pangulo, sabi nga na,
kahit kamag-anak niya, kahit kaalyado niya, sarili ng presidente nagsabi niya. So immaterial yan. Kung nakatrabaho ko o nakasama ko, immaterial. Kung saan ang ebidensya at yun ang ginagawa namin ngayon together with the Ombudsman, we're already looking at the evidence, starting to look at the evidence from the previous administration, and wherever the evidence will take us, it doesn't matter. Sir, clarification, what prompted you to look at specifically the documents for anong pangalan niya? Yun ang pinag-usapan, yun ang sinabi sa akin ni Ombudsman Boying. Nagulat ba siya ako? Nag-withdraw? Hindi ko alam kung nagulat siya, pero he was not happy. No, alam mo naman si Ombudsman, fiery yun. So kailangan ano tayo? Kailangan kung saan tayo dadalhin ang ebidensya. Nagsisimula na kami ngayon. Kailangan mag-cooperate. Okay. So yan mga kababayan yung sinabi ni Secretary Vince Dizon. Nag-usap sila ni Ombudsman Remulla at sisilipin nila, uungkatin, iimbestigahan etong links ng mga diskaya at si LPG Builders na pag-aari ng mga Go. Kasi mga kababayan, bakit atras itong mga diskaya? Bakit hindi sila makikipag-cooperate? Nung una, gustong-gusto nila maging state witness. Atat na atat nga si Marcoleta eh. Di ba? Inaaway na nga ni Marcoleta si Senator Ping Lacson, inaaway niya si Remulla. Bakit ayaw gawing state witness etong mga diskaya? Tapos ngayon, aatras sila. Bakit? Akala ko ba gusto niyo maging state witness? Akala ko ba magsasalita na kayo? Siguro, merong kumausap. Meron na namang ibang kausap. Hindi na si Marcoleta. Baka iba na ang kausap ngayon. Kaya nag-iba yung isip. Kasi di ba si Marcoleta unang kausap nila, kaya nagbigay sila ng statement. Inalabas si Marcoleta na siya lang ang nakakaalam. Nagulat na lang itong Blue Ribbon. At yun nga, all out daw, tell all. Tell all, pero pili lang ang mga ibinulgar. Ngayon, pinapabulgar na sa kanya simula 2016 hanggang 2022 o hanggang 2025. Biglang umatras. Bakit? Dahil marami ang madadali. At yung mga masasagasaan, ayaw niyang ilaglag. Kapag ganyan, dapat talaga, hindi kayo pwede maging state witness. At dapat sa inyo, kung meron kayong pagtatakpan, dapat sa inyo ay makulong. Dapat ito makulong na eh. Dahil ang dami ng mga ebidensya. At ito. Kapag napatunayan na itong si LTG ng mga Go at si Diskaya ay na-involve sa mga palpak na proyekto at mga ghost projects dyan sa Davao, sama-sama na itong kasuhan at makulong. Ayaw nyo magsalita, ayaw nyo makipag-cooperate, meron kayong pinagtatakpan, doon na kayo magpaliwanag sa korte. Magsama-sama kayo sa kulungan. Di ba? So yan mga kababayan, yung update dito sa mga diskaya, kaya naman pala umatras na, hindi na magsasalita, hindi na makikipag-cooperate, ay malamang at sa malamang. Sabi ko sa inyo mga kababayan, merong tao sa likod nito eh. Hindi naman basta-basta atras yan eh. Ayan. Iniimbestigahan na. Yung mga nauna nilang joint ventures. At unang sisilipin ay yung sa Davao. Yung kumpanya ng pamilya ni Bongo at etong mga diskaya. At sabi ni Secretary Vince Dizon, wala tayong sisinuhin dito. Kahit senator ka pa. Kapag ikaw ay napatunayan na ikaw ay kumita at ikaw ay nagnakaw sa kaman ng bayan, sok pa ka sa oblo. So yan mga kababayan yung update. Kasi di ba kahapon nagtanong tayo sino kaya nasa likod nito. Ito mga kababayan. Kunti nang nauungkat kung bakit biglang umatras itong diskaya na ito. At kung sino ang pinagtatakpan na itong mga kurakot na ito. Okay na. Mga kababayan, iniimbestigahan na.